Shalom ho sa inyong lahat. Ito ho'y isang bating napakaganda mula pa rin sa ating Panginoon. Shalom, ibig ko sabihin kapayapaan. Kapayapaan ho, shalom na ibig sabihin ay napaka tindi ho. Yung magandang kaugnayan natin sa Diyos, sa kapwa, sa kapaligiran, sarili. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. Yun ang magandang kaugnayan natin doon. Yun ho ang nilalaman doon sa shalom. Ibig kong sabihin ng pagkabinati kayo ng shalom, naway ang kaugnayan niyo sa Diyos ay maging napakaganda bilang Ama, Kapatid, at Templong Buhay, yung Espiritu Santo. Tapos naway ang kaugnayan niyo sa inyong kapwa ay talagang maging masiglang-masigla, talagang mainit na mainit bilang mga kapatid, hindi lang kapwa. Sana yung kaugnayan nyo sa inyong kapaligiran, ay talagang maging magandang-maganda. Nakikita nyo ang kahulugan ng mga bagay-bagay na ito, tapos nagagamit nyo ng mahusay ang mga nasa paligid ninyo. Hindi inaabuso, kundi nagsisilbing mga palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. At magandang kaugnayan ninyo sa inyong sarili. Mapanatag kayo, matiwasay, may sigla, may ligaya, kasi alam nyo, mahal kayo ng Diyos. Ang ganda-ganda hunong ibig sabihin ng napakaikling salitang nyo, shalom, peace. Brothers and sisters, ito akong bati ni Father John sa inyo sa umagang ito ng ating pagtatanghal ng Word Made Flesh. Minsan pa'y pinagpapala ho tayo ng Diyos na maitaguyod natin ito. Kaya pinasasalamatan ko ho ang lahat ng mga nagsisitulong sa pagtataguyod itong ating pagpalatuntunan ito. Unang-una na ho sa ABC 5, sa ating crew dito na nagsisikap pong maganda na maipahatid dito sa inyong mga silid kainan o silid na pinag-reviewhan ninyo ng mga TV ninyo para maging kaaya itong programa natin ito. At sa lahat po ng mga nagtatangkilik dito sa ating program. At kayong lahat na nanonood dito, binabati ko kayo. Sana'y linanat ng kayo nitong ating palatuntunan ng matiwasay, maligaya at talagang maging pagpapala ito para sa inyo. Mga kaparian, lalo na. Nagpapasalamat ako sa mga encouragement ng mga pari na nagte-text at pagka nakikita kami, sinasabi na mayroon sila napupulot dito sa ating palatuntunan ito. Para po sa kaluluwalhati ng Diyos ito. At sana ipahayag ho natin to sa iba. Let's encourage people to tune in para at nagpalit nga pala ho itong ating programa hindi na ho 8 o'clock kundi 8:30 na. Sana ipaalam niyo ho yun sa lahat ng mga kakilala niyo para sa ganung paraan talagang sama-sama tayong napapakain, napapalakas ng salita ng Diyos. At lahat po na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang ho mga pari, mga seminarista, mga lay ministers of the word, mga madre, mga katikisan ganyan, at lahat ho kayo nanonood. Sana'y maging pagpapala ho itong Word Made Flesh natin ngayon. Kinagabihan, samantalang si Solomon ay naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika niya. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamumuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong, kumikilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ni Yahweh na ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng inyong mga kaaway, kundi ang hiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod sa iyo. Si Solomon po, ang anak ni Haring David, ay nag-ahari noon sa buong kapayapaan ho. Yun ang pangalan ni Solomon, Shalom, Shlomo. Shalom, ibig sabihin, kapayapaan. Tingnan nyo, napakita ang Panginoon sa kanya at sinabi, humiling ka sa akin ng anumang gusto mo at bibigay ko ito sa iyo. Parang ganun ho yung sinasabi sa atin. Ano ang ibig mo ibigay ko sa iyo? Sabihin mo.
Sa dinami-dami ho ng pwedeng hingin ni Solomon sa Diyos, ang hiniling niya ay bigyan mo ko ng pusong maunawain at marunong. An understanding heart. Napakahalaga ho nung hiningi niya yun. Sa mga tuwid ho, hiningi niya karunungan, wisdom. The point is, nagalak ko ang Panginoon dahil yan ang kanyang hiningi. Hindi niya hiningi na pagpapatayin mo ang aking mga kaaway, bigyan mo ko ng malaking kayamanan, pahabain mo ang aking buhay, paramihin mo ang aking mga anak. Hindi ho ganun eh. Hindi yun ang hiningi ni Solomon. Bigyan mo ko ng isang pusong, talagang nakauunawa. Sabi niya ganyan, marunong. Ano sabi ng Panginoon? Dahil yun ang hiningi mo, ibibigay ko yun sa iyo at lahat ng hindi mo na hiningi sa akin. Kaya naman, ibibigay ko rin sa iyo ang mahabang buhay, ang mga kayamanan at pagtatanggol kita lagi. Para bang gano'n ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kayamanan, karangalan, na di mapapantayan, ninuman, etc. Brothers and sisters, tingnan nyo, importante ho na alam natin kung anong hihingin natin. Kunwari ngayon ho, sa ating pakikinig na ito, sa ating panonood na ito ng Word Made Flesh, tinanong tayo ng Diyos. Nung tanong niya sa kay Haring Solomon, anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo sa akin. Brothers and sisters, makikita na ho natin na siguro maintindihan natin na importante, marunong tayong humingi. Ano kaya hingin natin? Pagka nasa misa ho tayo, ano pinagdarasal natin? Kasi ang misa, ang Santa Misa, Eucharistia, ang pinakadakilang panalangin, talaga namang yung hihingi natin sa Panginoon doon, pagkakaloob niya sa atin. Ano nga ba hinihingi natin sa Santa Misa? Ewan ko kung ano hinihingi ninyo. Sana maging marunong tayo. Tulad nung sa istorya ho ni Bartimeo, kung matatandaan niyo si Bartimeo, yun hong taong namamalimos na bulag, Nung tinanong siya ni Jesus, kasi humingi siya ng habag kay Jesus nandun sa harapan siya ni Jesus at sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Francis, tingnan niyo yung taong yung bulag, namamalimos, pobre siya. Biro mo kung sinabi ni Jesus sa kanya yun, at sabi niya, pwede niya naman sabihin, Panginoon, dulot mo sana na araw-araw may dumaan sa harapan kong isang milyonaryo na bibigyan ako 1,000 piso. Francis, 1,000 piso, bawat araw, 30,000 piso yun sa isang buwan. Sa loob po ng 10 buwan, 300,000 yun. Siguro, ang susunod na kabanata ng istorya ni Bartimeo, marinig natin, kinidnap na siya dahil napakayaman niya na, etc. Ang laki yung problema ng kanyang hiningi pag nagkataon. Hindi ho talagang naging solusyon. O sabihin niya kunyari, Panginoon, total, sabi mo, anong gusto kong hingin sa'yo? Hinihingi ko sa inyo na, tignan nyo, pobreng-pobre ko, bulag ako, wala akong kayamanan. Sana idulot nyo sa akin, mapangasawa kong pinakamagandang dilag sa buong mundo. Tignan nyo nga naman kung ano yung hiningi niya. Brothers and sisters, ano nga ba kung hihingin natin sa Panginoon? Maganda hong tanong yun para sa atin. Sana maging marunong tayo tulad ni Solomon. Hingin ho natin yung talagang importante. Ano hiningi ni Bartimeo? Na makakita siya uli. Kasi pagka nakakita siya uli, magkakaroon siya ng bagong pag-asa, makapagtatrabaho siya uli, tapos magiging maganda mas kanyang kinabukasan. Ganun ho yun. Tignan nyo, sa mga katuwido, tama yung kanyang hiningi. Marunong yung kanyang pasya. Tayo kaya, anong hihingi natin sa Panginoon? Siguro tumama sa loto. Ay, tandaan niyo, nakwento ko na ata dito yun at gusto ko ulitin. Doon sa Estados Unidos noon, doon sa Connecticut, yung kanilang loto doon was $125 million, Kaya naman nung araw na yun, ang traffic ho ng daan patungo sa Connecticut. Bakit? Lahat kasi gustong bumili ng ticket ng loto. Mga kapatid, nung gabing yun, nagpalabas sa Estados Unidos ng isang parabang documentary. Alam niyo kung anong ginawa nila? Inimbita lahat at kinuna ng interview lahat yung mga hagilap nila nanalo ng jackpot sa loto. Alam niyo ba na kung anong pinagsasabi ng mga taong yun? Lahat sila pare-pareho sinasabi. Ano sinasabi na? Ang malas naman nila, nanalo sila ng loto. Bakit? Kasi mula noong nagkawin-dawin ng buhay nila, nagkaaway-away sila mga mag-anak dahil hindi na balatuhan ng tama, hindi nagkainggitan ho. Tapos talaga namang mula ngayon, ang kanilang mga bahay may rehas na, mayroon pang guards, may mga aso pa. At pagka lumalabas sila, talaga namang, dapat mag-ingat sila, baka makidnap sila. Ay, brothers and sisters, sino sa inyong gusto
manalo ng loto. Pagka nagada. Brothers and sisters, ano ho bang hihingi natin sa Panginoon? Yun ho ang tanong sa atin ngayon ng unang pagbasa. Maging marunong sana tayo sa ating paghiling sa Panginoon kasi gusto niyang ipagkaloob sa atin ang talagang makabubuti sa atin. Sana alam natin kung anong hihingi natin. Lalo na ho, yung paglago ng pananampalataya natin, yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos na ating pinakikinggan sa Word Made Flesh. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayoy maging panganay natin siya. At ang mga tinalaga niya noong una pa, saka ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag niya ay kanyang pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig natin kay San Pablo sa kanyang dakilang sulat sa mga taga-Roma. Nandito po tayo sa chapter 8. Medyo nakakailang take na ho tayo dito sa chapter 8 na ito. Tingnan nyo, ang sinasabi sa atin ngayon ni San Pablo dito ay wala hong sayang. Wala hong sayang sa ating buhay. Ano mang bagay yun. Kasi ang sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya ang mga tinawag na ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Gumagawa ang Diyos na kasama nila. In all things, God works for good for those who love Him. Brothers and sisters, wala hong nasasayang sa buhay natin. Kahit na yung mga kamalian natin, somehow, God can write straight with crooked lines. Parang ganyan ba? Yung pong may magagawa pa siyang maganda kahit na ho dun sa ating mga pagkakamali, ating kamalasan, something like that. Nababago niya ho yun. Pagdating ng panahon, pupurihin natin siya dahil doon sa mga pagkakamaling yun. Naging hagdan at daan patungo sa pagbabalik sa Kanya. Kung tutusin, mas napalapit tayo sa Kanya ng todo-todo dahil doon sa mga pangyayaring yun. That's very important for us to understand. Hindi lang ho yung mabubuting bagay, yung mapagpapala niya, ang nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Kundi, in a very mysterious way, hindi natin maabot maisip kung paano yun. Akala natin napalayo tayo at napalayo sa Panginoon. Pero, in a certain sense, dahil nga doon sa pagkakapangyayaring yun, siguro talagang naintindihan natin kung gaano ka-importante ang Diyos sa atin. Tumawag tayo sa Kanya at mula noon naging mas tapat tayo sa Kanya. Notice, everything works for good for those who love God. Hindi ho, everything works for good for everybody. Hindi ho, everything works for good for those who love God. Yun ho ang sinasabi dito. Isang pamaraan ng pag-translate nun ay ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung parang ganyan. Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Pagkakamahal natin ng Diyos, kahit na nung pangyayari sa buhay natin, talagang ang sumasutal noon ay talagang mapapalapit at mapapalapit sa Panginoon. Tingnan niyo for example, sabi nila, yung pagka nagkasala ka, para kang yung nakabitin ka sa Diyos, nagkasala ka, parang pinutol mo yung tali na nagbibitin sa Diyos. Pagka nagsisi ka, ano gagawin mo? Itatali mo yun, bubuhol mo yun, Di ba? Pag gano'n, para nakakabit ka kauli sa Panginoon. Ano nangyari pagka binuhol mo yun, O sabihin natin, naputol uli. Tapos, nagsisi ka, binalik mo yun, ibig sabihin, binuhol mo uli yung tali mo yan. Can you imagine brothers and sisters, kung ano nangyayari? Kung dati ganito kahaba yung tali sa pagitan ng Diyos at kayo, pagka naputol at binuhol mo, iikli yun. Pagka pinutol mo, binuhol mo, iikli pa rin yun. Nakikita niyo kung ano nangyayari. Napapalapit kayo sa Panginoon kung tutuusin, O hindi ho ibig sabihin ito. Sabi nga sa San Pablo, dapat ba tayo magkasala para umapaw ang Diyos, ang biyaya ng Diyos sa atin? Of course not, Pero ang ibig sabihin, may pangyayaring ganun ho eh. Talagang akala natin napapalayo tayo sa Panginoon, napakamalas natin sa...
kung nagmamahal ho tayong tunay sa Panginoon at magsisisi tayo, mapapabalik tayo sa Panginoon at talagang mas magiging malapit pa nga tayo kung tutusin. Tingnan niyo sa dulo nitong pagbasang ito, ang sabi niya, ang mga tinalaga ng Panginoon ay kanyang tinawag. Brothers and sisters, there seems to be something here of predestination, no? Yung itinalaga na tayo ng Diyos para sa kanyang mga sarili. At pagdating ng panahon, tinawag niya tayo. Totoo naman ho yun, you know? God has loved us ever since before we were born. God was thinking of us already then. Napakalalim na isipin noon. Tandaan natin, hindi ho tayo kailanman nalilimutan ng Panginoon. May awitin gano'n, di ba? Malilimutan kaya ng ina ang kanyang anak, ang sanggol na kanyang sinapupunan? Malimutan man ng isang ina ang kanyang anak, di kita malilimutan. Bakit? Nakasulat ka sa palad ng aking kamay. No? Francisas, tignan nga yung mga palad ninyo. May palad ba dyan walang guhit? Hindi yung sa batang maliit, meron ng guhit eh. Yun nga eh, kiskisin mo man yan, babalik at babalik yan pagka nagkataon. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ho yung propeta Isaiah, chapter 49, ano po? Ang sabi niya, look, I have carved you in the palms of my hands. Kaya hindi kita malilimutan. You know? Pagka ho nagdududa kayo, nalimutan kayo ng Panginoon, tingnan nyo na lang yung palad ninyo. Nasa banal na salita ho ng Diyos yun. Kaya Isaiah na, I cannot forget. Yung tinalaga ng Diyos, tinawag niya. Yung tinawag niya, pinawalan niyang sala. You know? At yung pinawalan niyang sala, pinigyan niya sila ng karangalan. That's very beautiful. Tayo ho yung tinutukoy dito ng Panginoon. Tayo ho yung kinilala ng Diyos mula pa noong una, tinawag niya sa pamagitan ng ating binyag. You know? Na tinugon natin ang buong pananampalataya. Yun ho, ibig sabihin ng pinyag. At tinutugunan natin yung pagtawag at paanyaya sa atin ng Diyos at yan gusto natin yakapin siya sa pananampalataya. Yun ho ang ginawa natin sa binyag. At dahil doon, talaga namang napawalang sala tayo. You know, napawalang sala tayo. At dahil doon sa pawawalang salang yon, nakalaan ho para sa atin ang kalulatian sa piling ng Diyos. Napakadakila ho noon. Kung kaya, yun ang ating pinagpapasalamat sa Panginoon. Yun ho ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng Eucharistia. Nag-aalay ng Eucharistia. Eucharistia, ibig sabihin, pasasalamat. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayot, pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Sa pagpapatuloy po natin ang pakikinig sa ating ebanghelyo hango sa 13 kabanata ni San Mateo, yung pong kabanata tungkol sa mga parabola. Ngayon po, mayroon pang ilang parabola itong binigkas sa atin ng Panginoon at dito po magtatapos yung kanyang pangangaral tungkol sa pamamagitan ng parabola. Tingnan niyo po ang sabi dito ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakabaon na nahukay by chance, you know? Nagkataong nahukay ng isang tao. Nung nakita niya kayamanan, tinabunan ulit.
Pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung lupain yun. Bakit? Alam niya may kayamanan doon. Na natagpuan niya by chance. Gusto kong salungguhitan yung by chance. Kasi nahukay niya yun, hindi niya mahinahanap yun, nahukay niya yun. Yun yung magiging kaibahan doon sa susunod na talinghaga, yung susunod na parabola, tungkol doon sa mga ngalakal naghahanap ng napakamahalagang perlas. Siya talaga naghahanap. He was a merchant searching, looking for, a very precious pearl. Ang gusto kong maintindihan natin dito, tingnan nyo, bakit may nakabaong kayamanan doon sa bukid na yon? Para maintindihan nyo, dapat sa alang-alang natin yung kinapapalooban. Always read the text in context. Yung napakahalagang prinsipyo noon. Kung alam nyo lang kung nasaan ang Israel, na pagka tumingin kayo sa mapa, makita nyo sa mapa, nandito for example, yung mga kingdoms. For example, the kingdom of, formerly Assyria, later on, the kingdom of Babylonia, Tapos dito sa may banda rito, nandito yung kingdom of Egypt. Superpower yung Egypt noon pa man hanggang ngayon, kung tutuusin, among the Arab countries. Ang mangyayari nito, pagka magyagera-gera yung superpower ditong Assyria o kaya Babylonia at saka itong Egypto, hindi sila magyagera sa Egypto o sa Babylonia o sa Assyria, natural. You always bring the war elsewhere. Dapat sa labas ka ng bahay mo maggera. Kasi pagka naggera ka sa may bahay mo, talagang may pinsala ka agad sa bahay mo. Sa lupain ninyo, sa bansa ninyo. Kaya kung lulusob ka rin lang, lusubin mo na sa labas yan bago kayo mag-abot sa bakuran mo. Kasi talo ka pagka ganun. Kung kaya nga naman, yung mga tiga Babylonia, tiga Assyria tsaka dito sa Ehipto, pagka magigera sila sa bandang gitna. Pagka tinignan nyo kung ano yung bandang gitna, maiintindihan nyo, Israel yun. Kaya madalas pagka magigera-gera sila, lilikas yung mga tiga-Israel, yung mga tiga-Kanaan. Kamukha ba nung nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas? For example, pagka naglulusuban yung mga sundalo ng ating sandatahang lakas, laban sa mga Abu Sayyaf, kunyari ganyan, o yung mga rebelde doon sa Kamindanawan. Ano mangyayari? Yun ang mga tao kung saan mag-aabot itong mga ito, magsisilikas sila, magsisitaka sila. Pagka tumatakas, hindi dala-dala yung television, hindi dala-dala yung refrigerator. You can only escape with your own clothes, a little bit of belongings, nothing else. Kaya, iiwan mo yung kayamanan mo doon. At madalas noong kapanahon yun, iiwan nila yung kanilang kayamanan nakabaon. You really hide it. Umaasa ka na balang araw makakabalik ka pa ron upang bungkalin uli yung hukayin uli yung pinagtaguan mo kayamanan mo at magamit muli. Pero as you can understand, sometimes they cannot come back anymore. Mamatay na sila sa kinatakasan nila at wala akong makakahukay uli nung kanilang pinagtaguan kasi lihim naman yun. Kung kaya hindi nakapagtataka na pagka nagbubukid ka o kaya magtatayo ka ng bahay at maghuhukay ka ng pundasyon, talagang makikita mo kung minsan makakatuklas ka, makakatagpo ka ng kayamanan nakabaon. Yun yung tinutukoy dito. Hindi ito katang-isip, nangyayari ito sa kapanahonan ni Jesus. Anyway, just like now, for example, every now and then, ano nahuhukay ng mga nagtatayo ng mga pundasyon ng mga buildings? Bomba, bombang hindi sumabog nung binomba yung lugar na yun, nung gera Yun nga may mga bagay-bagay yung gano'n. Ito yung kayamanan nakatago. Anong ginawa nung nakatagpo nito? Pinagbili niya ang lahat. Yun ang maganda nung pinagbili niya ang lahat. Mabili niya lang yun. Kasi natutuwa siyang nakatuklas siya ng gano'ng kalaking kayamanan. Talagang sulit na sulit. At hindi lang sulit na lagpas pa nga doon sa halaga ng kanyang pagbibili yung kayamanang natagpuan niya. Brothers and sisters, ano kayang ibig sabihin nun? Yun yung siguro mahihambing natin sa isang tao na siguro nagkamali. Sabihin natin na by chance, something like that, napadpad siya sa Channel 5 ngayong oras na ito, 8:30 to 9:30. Tapos ayun, napakinggan niya yung sinasabi ko tungkol dito sa bagay na ito, pinapaliwanag ko ito salita ng Diyos. Tapos
maya-maya, talagang, ewan ko, na-curious siya, na he or she or it stayed on. Tapos, marami siyang natutunan dito. Tapos, ang biyaya ng Panginoon talagang kumikilo sa kanyang puso. Tapos, ayun, naantig ang kanyang kalooban. Tapos, talagang nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Talagang ninais niyang yakapin si Jesus sa pananampalataya, etc. Tapos, unti-unti, talagang lumalago yung pananampalatayang yon. Hanggang sa wakas, nagpasya siya, talagang susundan ko si Jesus. Talagang magpayayakapin ko sa pananampalataya, papakita ko yun sa pamamagitan ng aking pagkakabinyag, pagsisisi sa aking mga kasalanan. Brother si Jesus, ang laking bagay nung nangyari sa kanya. Tingnan nyo, natuklasan niya lang itong channel na ito. Nakapakinig ng konti, tapos nakapagpatuloy na ganyan. Tapos yung pala, natuklasan niya ang laki-laking kayamanan na talagang handa siyang ipagpalit ang lahat, para makamtan lang yung kayamanan yun, ang pangalay Jesus. Brother si Jesus, ang gandang bagay nun. Pwede mangyari yung ganon. Pwede mangyari yung ganon. Tapos naman, itong susunod na talinghaga, susunod na parable, parable ho, ibig kong ulitin sa inyo, isang istorya to hango sa pang-araw-araw na buhay. Yun hong pagkakatuklas ng isang kayamanang nakabaon, nangyayari ho sa pang-araw-araw na buhay ng mga Hudyo, kaya ho naintindihan nila yun. Kaya dito rin naman, itong mga ngalakal na ito, naghahanap ng napakahalagang perlas, ay talagang nangyayari noon. Alam niyo ba na sa noong mga unang panahon yan, in antiquity, gold and pearls, ito ho, ang pinaka-valuable na how do you say, kayamanan ng mga tao. Kung kaya, intindido ho ito ng mga nakikinig kay Jesus. And the point is, ang kaibahan nito doon sa una, itong mga lakal nito, naghahanap ng mamahaling perlas. At nung nakatagpo siya, tingnan yung ginawa niya, buong gala. Maganda nito, buong gala. Ipinagbili niyang lahat ng kanyang ari-arian para mabili lang yung perlas na yun kasi ang ganda-ganda, ang laki-laki, buhay na buhay. Brothers and sisters, yun ho yung sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos, ganun. Isang tao talaga na, siguro dahil sa nangyayari sa buhay niya, siguro ang dami niyang problema, hindi niya malutas-lutas. At parang ang daming kamalasang pumapasok sa buhay niya na how do you say, hindi niya maintindihan kung paano niyang resolbahin. Tapos, ang nangyari noon, naghahanap siya ng kalutasan noon. At ang sabi niya siguro sa sarili niya, ang Diyos lang makatutulong sa akin ito eh. Kaya naghahanap siya ng solusyon sa Diyos. Ano bang dapat kong gawin? Tapos, ayun, balitaan niya, for example, na si Jesus ang tunay na kaligtasan. Si Jesus ang kanyang Panginoon, tagapagligtas na matay para sa kanyang kasalanan upang iligtas siya, bigyan siya ng pag-asa, bagong buhay siya. Tapos, ayun, natuklasan niya yun, niyakap niya si Jesus. Handang-handa siya talagang iwagsi ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kanyang kayamanan, etc. Tapos, ayun, talagang binili niya si Jesus. Parang ganyan pa, niyakap niya si Jesus sa pananampalataya. Yung taong yun talagang pinagpapala ng Diyos. Nagsimula sa kanyang puso yung pag-ahari ng Diyos. Sinumpisahan ng maghari ang Diyos sa kanya. Tapos nagkaroon ng kakalutasan lahat ng kanyang problema. Talagang naging mas mapayapa siya, matiwasay. Hindi lang yun. Ginagamit pa nga siya ng Panginoon ngayon sa pagpapalapit ng iba kay Jesus. Brothers and sisters, tingnan nyo, iba't iba ho yung pamaraan ng pagtuklas o pagkakamit sa salita sa paghahari ng Diyos. Pero ano pa man yun, pagka ho ang Diyos na naghahari sa ating mga buhay, talaga ho nagkakaroon tayo ng tunay na katiwasayan. Yun namang isang huling parabola dito, yung daw lambat na malaki na inihagi sa dagat. Pagka ho, of course, kung hindi kayo mangingisda, hindi nyo masyado maintindihan doon. Pero you can imagine, pagka inihagis mo yung lambat mo sa dagat, ang mahuhuli mo doon, hindi lang naman mabubuting isda eh. Siguro may butete din doon. Meron sigurong debris doon, mga ewan ko, plastic o something like that. Natural, pagka dumating sa pangpang, tsaka lang ihiwa-hiwalay yung mga bagay-bagay na yun. Yung mabuting isda, ilalagay sila sa sidlan, yung iba itatapon. Anong ibig sabihin nito? Brothers and sisters, ang paghahari ng Diyos, pagka pinag-uusapan natin kung paano naghahari ang Diyos, sa buhay hong ito, sama-sama tayong natitipon doon. Hindi ho lang ang mabubuti ang nasa eklesiya.
Kung minsan may mga masasama din dito, na ewan ko kung bakit gano'n ang nagiging takbo, pero may mga masasama din ng mga tao na nagnanais na gibain ang eklesiya. For example, ewan ko, because they love God, they say, Kung minsan dapat susuriin yung motivasyon mo talaga eh. Kasi you can say you love God and do everything else to destroy God's kingdom, Kung kaya napakahalaga na maintindihan na sa buhay yung ito, tulad ng sinabi ni Jesus, yung ikalawang talinghagang binigkas niya, tungkol doon sa bukid na tinamnan ng trigo, tapos mamaya-maya may umusbong din na masamang damo, tinanim pala yun ng kaaway, Brothers and sisters, sa buhay nito magkakasama mabuti at masama. Pero sa pamamagitan ng mabubuti at masamang yung masamang kasama ng mabubuti, yung mabubuti napapabuti pa tunay na tunay. Pero darating ho yung wakas, kung kailan nandoon sa pangpang, ang Panginoon kasama kanyang mga anghel at paghihiwa-hiwalayin, yung mabuti mula doon sa masama. Yung masama para sa kanilang kaparusahan, yung mabuti para sa kalulatian ng langit. Brothers and sisters, yun ho ang talinghagang pinabagkita sa atin ng Panginoon. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, nauunawaan niyo ba ito? Natural ho, naunawaan nila kasi pang araw-araw nilang buhay yun. Siguro para sa atin, medyo hindi ho masyado yun, kaya i-explain pa dapat sa atin ng mga ngaral natin, Pero, ang sabi ni Jesus, kaya naman, ang isang taong bihasa sa Biblia, pagka pinagharian siya ng Diyos, kinilala niya ang Diyos, ay naku, napakapalad ho noon. Bakit? Kasi para siyang naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng luma at bago. Brothers and sisters, totoo ho yun. Pagka meron tayo, pagka niyakap natin ang Panginoon sa pananampalataya, tinalagang ibig natin siya maghari sa buhay natin, yun ho mga natututunan natin dito sa Biblia ay napakahalaga. Talagang matutulungan tayo nito para sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus, sa pahintulot sa Diyos, sa talagang pagharian tayo na mas lalo. Pero lahat ho din yung ating mga kaalaman na nauna na nating natutunan. Magagamit ho natin yun. Para sa ating pagsunod pa rin sa Panginoon, paglilingkod sa Kanya. For example, yung mga doktor, yung mga doktor. Tingnan nyo na nagmamahal sa Diyos. Abay, nananampalataya sila sa Diyos, sumusunod sila sa Diyos, pero, sa kabila ho ng lahat, yung kanilang karunungan maggamot, magagamit nila sa paglilingkod sa Kanya. Yung pong pag-aalay ng, for example, yung mga medical missions. Yun ho mga tour, mga teachers, na, pagkatapos ng kanilang mga klase, nag-aalay ng kanilang servisyo para sa mga hindi makapagbabayad ng ganyan. Tignan nyo, nagagamit nila yung karunungan nila. Yung mga iba-iba kong mga linya sa buhay, nagagamit mo rin kung tutusin para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung pulis ka, for example, makakatulong ka sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga organization ng the church. Kung accountant ka, ganun din, etc. Whatever. Ang ganda nun eh. Pagka talagang pinaghahari natin ng Diyos sa ating mga buhay, talagang lahat may magiging gamit at kabuluhan. Ito hong salita ng Diyos, unang-una sa lahat, at yung naging backgrounds natin, talagang pwede nating ialay sa Panginoon yun bilang paglilingkod sa Kanya. Yun hong sana maintindihan natin mula dito sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos na ipinapaabot ho sa atin itong ating programang munti-munti, pero pwede hong makatulong sa atin ang Word made flesh. Sa ating pong ikalabing-pitong linggong ito ng karaniwang panahon sa Eklesiya, tayo ho'y talagang biniyayaan ng Panginoon ng napakaraming pagbasang nagpapaalala sa atin ng mga katangi-tanging mga turuan. Po? Unang-una ho dun sa unang pagbasa, yung tagpuho tungkol kay Solomon, Shlomo, the man of peace. Tinanong siya ng Diyos kung anong gusto niyang hingin niya mula sa Panginoon at bibigay sa Kanya yun. Sana ho tayo rin, natuto tayo sa pamamagitan nitong ating palatuntunan ito na maging marunong sa paghingi sa Panginoon. Marami tayong maliliit na pwedeng hingin sa Kanya, pero kung tutuusin, yung pinaka-importante ho hingin natin sa Kanya. Lalo na yung paglago natin sa pananampalataya, yung paglugo natin sa pag-asa sa Kanya.
na siya lang ang tanging inaasahan natin. Yung paglago natin sa pag-ibig sa Kanya, napapakita natin sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Yung paglago natin sa pagmamahal sa salita ng Diyos, Brothers and sisters, napakaganda po noon. Tapos napalalahanan tayo na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, kung minamahal natin ng Diyos, magkakaroon ng kabuluhan. Talagang para sa kabubuti natin yung pagdating ng panahon. Kahit may mga pagsubok nga ho yun na gusto ng Diyos malampasan natin para mapakita natin, handa na naman tayong pagpalain pa niya na mas lalo. Ganun ho yun. Hindi ho pwedeng pagkatiwala ang isang napakahalagang bagay sa isang taong hindi ho pa nasusubok. Natural. Dapat subukin mo muna siya. Yun yung mga pagsubok sa buhay natin. Ay talagang pagsubok, tinitingnan ho ng Diyos kung kaya natin na mas madakila pang karangalan, mas dakila pang pagpapala niya. At doon ho sa ibang hilong narinig natin, tingnan nyo, naghahanap man tayo kung makakatagpo tayo ng paghahari ng Diyos, yung ng biyaya niya, Pagka pinagbigyan natin yung biyaya ng Diyos, talagang pinagbigyan natin pagharian tayo ng Diyos, ang ibig sabihin, siya nasusunod sa buhay natin. Yung turo niya ang ating pinakikinggan, yung mga utos niya ang ating sinusunod. Francis, pagka nangyari ho yun, talaga namang pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya lang dapat yung pagka tatanggapin natin yung paghahari niya, dapat buong pagkatao natin, buong puso natin, buhay natin, pagmamahal natin. Nakita niyo ba yung nakatagpo nung nakalibing na nakatagong kayamanan o kaya yung perlas na napakahalaga? Anong ginawa na? Pinagbili ang lahat. Importante ho na talagang total devotion ito kay Jesus. Yung pananampalataya ho sa wikang Griego is from credo. Credo means I believe. Credo, ibig sabihin, binibigay ko ang aking buong puso. Cordo. Binibigay ko ang aking buong puso, iniaalay ko ang aking buong buhay. Buong buho yan. Kaya nga, ang pinakadakilang utos ng Diyos, ibigin mo ng Diyos ang buong puso, ang buong kaluluwa, ang buong lakas, ang buong pag-iisip, buong buo. Pagka gano'n naman talaga, makikita nyo kung paano tayong pagpapalain ng Diyos ang abot-abot. Brothers and sisters, importante na talagang unawain natin itong mga turong ito ng Panginoon. Pagka gano'n ho nangyari, talaga namang pagpapalain tayo. At sasabi ko nga sa inyo, para tayo yung magiging eskriba. Eskriba ho, ibig sabihin, expert in scriptures, Nalalaman niya yung lumang tipan ng Biblia natin, yung Biblia ng mga Hudyo. Alam niya yun. Kaya lang dahil niyakap niya sa Jesus sa pananampalataya, talaga namang ang dami-dami pa niyang matututunan at ang lahat ng bagay talagang magiging tungo sa kanyang ikapagpapala at ikaliligtas. Ganun ho tayo. Nalalaman ho natin ang Biblia, right? Tuturo ho sa atin ito ang daan, right? Pero ang maganda ho nito, gagamitin ng Diyos tayong buong buo. Lahat ho yung background natin, lahat yung kakayan natin, pwede ho nating ialay sa Diyos at gamitin niya para sa pagpalaganap ng kanyang kaharian. Sana ho yun ang maging talagang layunin natin sa pakikinig natin sa Biblia ito, Word Made Flesh. Matuto tayo ng salita ng Diyos, ialay natin sa buong buhay, sa buhay natin nalalaman natin ngayon, at talagang paggamit natin sa Diyos ang ating lahat ng kayamanan, ng ating karanasan, ng ating buhay. Makikita natin, mas magiging makahulugan ho ang takbo ng buhay natin. Ngayon gusto kong makipagdasal sa kasama ninyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, salamat po marami sa mga pagpapalang pinagulan niyo sa amin sa natuntunan ito. Salamat po sa pagpapaliwanag niyo sa amin ng inyong salita. Ginagamit niyo lang po si Father June sa pagpapaabot nito sa mga nakikinig at nanonood dito. Naway talagang maging pagpapala ito sa bawat isang nanood at nakinig dito sa programa nito ng Word Made Flesh. Abba, pagpalain niyo ho ang lahat ng tumutulong sa amin at lahat ng ibig pang tumulong sa amin, yung mga nabibiyayaan ng programang ito na nagnanais makatulong sa lahat ng paraan. Pagpalain niyo ho sila sa kagandahan ng kanilang kalooban. At lahat ho si text dito, nagpaabot sa amin ng kanilang mga alalahanin, ng kanilang mga hirap, ng mga karamdaman, ng kanilang mga namahal o kanilang sarili. Sana po idampian niyo sila ng inyong biyaya, ng inyong pagpapala, ng inyong habag. At ang lahat ho ng mga taong saan man sila naroon, lahat ng nahihirapan, may mga problema, may mga lumbay, may mga pamimigati, at ang muli ng nadaranas, sana ho idampian niyo sila ng inyong awa, ng inyong pag-ibig. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin kasama ng aming ng Birhen, Santa Maria na sa buhay ng inyong salita, at ibig namin tularan sa pamamagitan din ni Heso Kristo, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayo masaganang makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Shalom ho sa inyong lahat. Sana po yung naging pagpapala ng ating programa. Hanggang sa muli ho natin pagkikita sa Word Made Flesh. Pagpalain kayo ng Panginoon.